Samantala, nagsimula na ang 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng US at Iran. Pero sa kalagitnaan nito, ginulat ng Israel ang Lebanon matapos itong maglunsad ng isa sa pinakamalawak na pag-atake sa bansa na pumatay sa daang-daang katao. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio. Nagsimula na ngayong araw ang tigil putukan sa pagitan ng US at Iran. Pero sa kalagitnaan nito, inatake ng Israel ang Lebanon. Target ng pag-atake ang 100 Hezbollah Command Center at military site sa Beirut, Bekaa Valley, Mount Lebanon, Sidon at Southern Lebanon. Humigit kumulang 200 tao ang namatay, habang humigit kumulang 1,000 naman ang sugatan ayon sa Lebanon. Sabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi kasama ang Lebanon sa US-Iran ceasefire. Mariin itong kinondena ng Lebanon at tinawag ang pag-atake na full-fledged war crime ni Parliament Speaker Nabi Berri. Sa panayam ng DZMM, Radyo Patrol sa 630 sa Philippine Embassy in Beirut, kinumpirma nitong walang Pilipinong nadamay sa pag-atake. We are in contact with our Filipino community coordinators. Opo. And so far yung mga nag-report in, sabi nila wala namang Pilipino. Pero malaking pinsala sa Lebanon yung nangyari kanina. In fact, nandun kami sa embassy, tanaw namin yung buong landscape kasi nasa bundok kami, buong Opo. landscape panay pinasabog talaga, maraming pinasabog. Simula pa 2023, nasa ilalim na ng Alert Level 3 ang Lebanon. Ibig sabihin, umiiral ang voluntary repatriation sa mga Pinoy rito. Katunayan, mahigit 2,000 Pinoy na ang napauwi sa Pilipinas ng embahada simula 2023. Pero dumalang na ang naghahayag ng interes sa umuwi. Umaasa ang embahada na mapag-iisipan itong mabuti ng mga Pilipino dahil sa nangyaring pag-atake. Hinikayat ulit natin yung mga kababayan natin na, before this thing gets worse, Opo. sign up for repatriation. Kasi I know they're holding on to their jobs here, no? Pero ang buhay hindi napapalitan eh. Inabisuhan ng embahada ang mga Pilipino sa Lebanon na iwasang lumabas ng bahay, huwag pumunta sa matataong lugar, makinig sa mga abiso at ihanda mga pagkain, cellphone, passport at iba pang mahalagang dokumento. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.